Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Maraming salamat sa 5 solid kong masters dyan na hindi nag-i-skip at mga nagko-comment lagi. Ayan, weekly highlights, ayan guys, of your most engaged audience members, including your top commenters. Ayan, maraming salamat kay Master Danilo Wamar, Master Eric Capio, Master J. Elacas, Master Buhay Tribe, at kay Master Genggeng Sangan. Sila yung may highlights ngayong week. Kaya sa iba kong masters dyan na gustong mapabilang sa community spotlight, weekly highlights, ay pwede po, ay wag po kayong mag-skip mga masters. Malay nyo po, mapabilang po kayo next week dito sa ating 5 solid na mga masters na talagang hindi sila nag-i-skip guys. Bali mga masters, isang linggo ko po itong ilalagay o i-attach sa aking mga video itong 5 masters natin na solid talaga ngayong linggo. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sinabi ng totoong float na ang dahilan kung bakit nalilito ang mga tao sa maling imahe ay ang nakikita ng mga ordinaryong tao gamit ang kanilang mga mata at ang Diyos at tao ay nakikita ng kanilang puso. Gayunpaman, kung nakikita nila sa kanilang mga mata o sa kanilang puso, ang daluyan ay laging laman. Sa makatuwid, kung nais mong hindi malito sa imahinasyon, ang Tiyanyanfo ang pinakatotoong tala. Sa makatuwid, ang dapat mong matutunang gamitin ay ang paggamit ng makalangit na tanda ng mata upang makita ang lahat. Pagkatapos, itinutulak nito ang sarili nitong mata at mata ng puso gamit ang makalangit na simbolo ng mata, at sa wakas, pinagsasama nito ang 3 mata sa isa. Tama yan. Ang paraan ng paggamit ng tunay na anteng-anteng sa mata ay dapat na ganito. Gayunpaman, ang Aaron ay nasa ilalim ng presyon ng lahat ng uri ng mga bagay kamakailan, at hindi kailanman huminahon upang pag-aralan ang Tiyanyanfo. Ngayon, huminahon ang Aaron at pinag-iisipan itong mabuti. Isipin dito, dahan-dahang ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata, hayaan ang kanyang buong pagkatao na lubusang makapagpahinga, kasabay nito, nang walang anumang iniisip sa kanyang puso, tahimik na nararamdaman ang pagkakaroon ng Tiyanyanfo. Di nagtagal, ang Aaron ay naging mas sensitibo sa Tiyanyanfo. Kasabay nito, ang makalangit na anteng-anteng na mata ay nagsimula ring maging isang gintong liwanag, at pagkatapos ay dahan-dahang kumalat at lumipad sa paligid ng katawan ni Aaron. Sa wakas, dahan-dahan silang sumanib sa katawan ni Aaron. Sa biglaang gininto ang pagkislap ng buong katawan ni Aaron, biglang naramdaman ni Aaron na biglang umungal ang mga tainga ng buong tao, at pagkatapos ay tuluyang nawalan ng malay ang kanyang mga tampok sa mukha. Si Fang Fo ay nasa vacuum. Hindi niya marinig, makita, mahahawakan, o maramdaman man lang ang tibok ng kanyang puso. Ngunit ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Sa sumunod na segundo, biglang naramdaman ni Aaron na bumalik sa isang iglap ang kanyang facial features at anti-Buddha. Ang mas nakapagtataka ay ang Aaron ay nasa itlog. Sa mga oras na ito, naririnig niya ang bulungan ng mga manunood sa ilalim ng entablado. Kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, makikita pa nga ni Aaron ang lahat sa labas sa pamamagitan ng itlog. Kahit na, nakikita niya si Ivory sa malayong silid,
sabik na naghihintay sa sarili habang nakikipaglaro sa Niner. Sa oras na ito, biglang naalala ni Aaron ang mga salita ng totoong float. Hindi ba niya sinabi yon? Hayaan ang iyong sarili na gamitin ang makalangit na mata, huwag gawin ang mga maruruming bagay na iyon, ibig sabihin, ang makalangit na mata ay maaaring talagang. Maunawaan ng Aaron kung bakit sinabi ng totoong float ang mga salitang iyon, dahil ang kasalukuyang Tianyanfu ay ang tunay na Tianyanfu. Salamat. Hindi ko alam kung sino ka, pero salamat. Aaron ngiti, pagkatapos, dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay, ibinaba ang 5 elementong bato ng Diyos. Sa sandaling dumating ang bato sa kamay ni Aaron, ang liwanag ay nagsimulang hamina, at ang pag-ikot ay unti-unting huminto, at pagkatapos ay ang itlog sa labas ay dahan-dahan ding huminto sa pag-ikot. Tumigil ang bagay na iyon, tumigil ang bagay na iyon. Sa oras na ito, ang madla sa labas, nanunood ng itlog, stop, ay hindi maaaring makatulong exclaiming. Ang lahat ay nakatingin sa itlog, at iniisip kung ano ang nangyayari sa loob. Ang misteryosong tao ba ay inihaw hanggang mamatay sa loob nito, o ligtas ba siya dito? Apoy-apo, tumigil ang itlog, samantalahin ang pagkakataon. Oo, apoy para patayin siya. Fire Lolo, halika na. Ngunit mayroon ding ilang mga tao, sa oras na ito urged ang apoy Lolo, umaasa apoy-apo catch up. Tumanggaw si Lolo Wow. Natural, hindi niya palalampasan ang napakagandang pagkakataon. Gayunpaman, siya ay patuloy na naglalabas ng 9 na araw na Zuan Fire, at walang gaanong enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, upang maalis ang kahihiyan, itinikom ni Lolo Wo ang kanyang mga ngipin at itinulak ang lahat ng tunay na enerhiya sa katawan ng 9 na araw na batang lalaki. Maya-maya, mas mabangis ang asol na apoy sa challenge arena. Ang di mabilang na lumulutang na apoy ay parang mga demonyo ng impyerno. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig at ginagawang takot ang mga tao. Sa wakas ay dahan-dahan tumigil, apoy-apo urged malaking galit, sa oras na ito din hindi mula sa noo sa labas ng mainit na pawis. Sa itlog, nakangiti si Aaron sa oras na ito. 9 na araw ng Xuanwo, ngayon ay nasa mata ng langit, ang orihinal na hugis. Apo-apo. Sa tingin ko isa ka lang legang. Panipi, sa gitna ng apoy, may napangisi. Halika na. Sa pagtatapos ng talumpati, biglang inilabas ni Aaron ang kanyang jade sword, at pagkatapos ay direktang itinuro ang langit. Kasabay nito, mayroong isang malaking enerhiya. Sa isang iglap, isang nakakatakot na eksena ang mangyayari. Tumayo si Aaron dala ang kanyang espada, na napapalibutan ng dagat ng asol na apoy. Sa oras na ito, bigla na lang siyang sumugod patungo sa espada ni Aaron. Sa mata ng mga tagalabas, isa lang itong nagninangas na espada na may madilim na apoy, ngunit sa mata ng Aaron, isa itong espadang nangunguna sa kulog. Ang 9 na langit na madilim na apoy ay hindi apoy, ngunit isang uri ng kakaibang lilang kuryente. Dahil dito, mas malakas ito kapag sumalubong sa tubig, mas mahirap itong labanan kahit na hindi nito mapatay ang maitim na baluti, dahil ang kuryente ay maaaring direktang umatake sa kalaban sa pamamagitan ng iba't ibang media. At tubig enerhiya, ay upang i-promote nito pagkalat trend. Ganoon din sa yelo. Hindi katakataka, sinasabi ng mga tao na kakaiba ang 9 na araw na madilim na apoy. Kung tutuusin, masyado lang itong nakatago, at maging ang anyo nito ay apoy. Sa makatuwid, nagkakamali ang mga tao na isipin na ito ay apoy. Kapag nilalabanan nila ito, madalas nilang nilalabanan ito sa paraan ng paglaban sa apoy. Bilang resulta, hindi direktang nagiging sanhi ito ng mas malakas na opens iba nito. Kasabay nito, ang kuryente sa isang tiyak na lawak, mismo ay magbubunga ng apoy, upang ang mga peklat sa katawan ng mga tao, na parang sinusunog ng apoy sa pangkalahatan, natural, mas kinikilala, ito ay ang tinatawag na 9 na araw na Zuan Fire. Naglagay ng enerhiya si Han Sanchen sa katawan ng espada. Ginagamit niya ang espada upang manguna sa kulog. Hawak niya ang hawakan ng espada, at ang buong katawan niya ay parang Diyos ng digmaan. Natigilan ang lahat ng tao sa eksena, at maraming babaeng audience ang labis na naakit sa figurang parang Diyos ng digmaan, na nagpapakita ng kanilang pagkagusto sa kanilang mga mata. Napakagwapo ng lalaking iyon. Para siyang, parang Diyos ng digmaan. Oo,
Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng mukha sa ilalim ng maskara. Kung ito ay kasing gwapo, ito ang pinakamahusay na dawes na kasama sa aking puso. Kahit gaano ka kagwapo, hindi pareho kapag mamatay ka. Ngayon, naghihintay na pumuti ang bata. Ngunit ang infatuation ay infatuation. Sa mata ng maraming iba pang mga tao, ang ugali ni Han Sanchen, bukod sa pagiging gwapo, ay hinayaan na mag-apoy sa sarili. Ilang babae ang binuhusan ng malamig na tubig. Bagamat hindi sila masaya, nakilala rin nila ang mga iyon, pag-aangkin, kaya't hindi nila mapabulaanan sa aking puso. Ako'y nakaramdam lamang ng kaunting panghihinayang, pero ang lalaking ito ang gustong pangunahan siya. Ano ba? Agad nang umisi si Ao Jun at nag-echo, masyadong mahirap ay roasted, kaya gusto kong mamatay ng masaya. Nakangiting sabi ni Ao Yong, totoo rin naman na ang taong ito, kapag sobrang init o sobrang lamig, minsan hindi nagigising ang utak niya at may ginagawa siya para mapabilis ang pagkamatay niya. Halimbawa, kapag sobrang lamig, maghuhubad na rin daw ang tandang ito. Do you really think so? Biglang tumalikod ang lalaking nakaitim at nakita silang tumatango-tango, marahan siyang tumawa at umiling. I don't think so. Hindi naman. Aoyong Aileng, ang buong tao ay labis na naguguluhan. Sa kanyang mga mata, ang ginawa ni Aaron ay ang paghahanap ng kamatayan. Paanong hindi? Hindi rin maintindihan ni Aojen, halata naman ito, pero bakit iba ang magiging tingin ng may-ari? I don't agree with you. I think nanalo ang misteryosong lalaki, at nakatakdang mawala si Apoy sa mundong ito. Madilim na anino ng ngiti, tiwala at paraan. Kaiba sa iba, bilang patriarch ng walang hanggang dagat na lugar, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa 8 kaparangan, at natural na mayroon siyang mas mahusay na pangunawa sa maraming mga gawain kaysa sa iba. Nanalo ang misteryosong lalaking ito. Paano? Halatang-halatang may pakinabang ang naglalagablab na lolo, kakaiba at nalilitong paraan ni Ao Jun. Gustong magsalita ni Ao Yong, ngunit bilang direktor ng pamilya Ao, natural na mas malakas ang kanyang kakayahan sa pagmamasid kaysa sa iba. Marahil ay hindi niya nakikita ang mga bagay na kasing linaw ng kanyang sariling Panginoon, ngunit mayroon siyang parehong kakayahan, na higit na mas malakas kaysa sa iba. Suriin ang wika ng isang tao at pagmasdan ang kanyang mukha. Matapos makuha ang iba pang opinyon ng may-ari, alam ni Ao Yong ang personalidad ng may-ari, kaya hindi niya ito nagawang pagtawanan. Kaya't sinubukan niyang alamin kung gaano ito naiiba. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng sagot, bagamat hindi ko alam kung bakit sigurado ang may-ari, mukhang nanalo ang misteryosong lalaki. Sa malayo, natagpuan ni Ao Yong ang isang kamangha-manghang katotohanan na siya ang apo ng apoy na ganap na nanalo. Sa pagkakataong ito, puno ng takot ang mukha niya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kinatatakutan ni Lolo na nagninangas, dapat may dahilan. Si Lolo na nagninangas ay nasa larangan ng digmaan. Bilang isang Tagaloob, mas alam niya ang kanyang sitwasyon kaysa sa iba. Ao Yong, you deserve my respect. Buti naman, maganda. Halatang tuwang-tuwa si Shadow. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang Aaron ay ganap na nasakop ang kanyang sarili. Noong nahaharap siya sa 9 na araw na Zuan Fire ng apoy, pinag-iisipan niyang mabuti kung paano ito lulutasin. Gayunpaman, ang paglipat ni Aaron ay hindi inaasahang nagparamdam sa kanya ng labis. Masasabi pa niyang si Mao Zedong ang nagbukas nito. Ang ganitong paraan, mula sa aspeto ng hitsura, ay parang pagsunog ng bangka. Hindi niya ito naisip, ngunit naisip ito ng Aaron. Ang anak na ito ay hindi lamang namumukod tangi sa kakayahan, ngunit higit sa lahat, siya ay matapang at maingat. Kung siya ay bihasa, tiyak na siya ay magiging isang mahusay na talento. Ao Yong, pagkatapos ng laro, ayusin ang isang handaan at imbitahan siya sa upuan. Gusto kong makita ng personal ang talentong ito. Nakangiting sabi ni Dark Shadow. Gusto niyang obserbahan pa ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang threshold ng kanyang immortalidad ay palaging mataas. Paanong madaling makapasok ang mga ordinaryong tao sa kanyang immortalidad? Gayunpaman, ang pagganap ng Aaron ngayon ay lubos na nasiyahan sa kanya, kaya naman, naramdaman niyang hindi na kailangan pang mag-imbestiga. Nauna nang lumipas ang Aaron. Nang marinig ang mga salita ng anino, halatang natigilan din si Ao Yong. Bagamat alam niya mula sa saloobin ng may-ari na hindi maiiwasan na ang Aaron ay pahalagahan ng may-ari,
Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang mga taong wala sa immortal na lugar ng dagat ay nagkaroon ng ganoong kabilas na pagkakataon sa pag-promote. Master, parang hindi makatwiran. Ayon sa mga alituntunin ng aking buhay na walang hanggan, kahit na ang misteryosong lalaking ito ay talagang may kakayahan, at least ang pinakamataas na pagtrato ay para lamang sa akin ang makilala siya. Paano niya hahayaan na makilala mo siya ng personal? Mabilis na. Nagpayo si Aoyong sa oras na ito. Bahagyang itinaas ni Dark Shadow ang kanyang kamay. Aoyong, what special is special? Higit pa rito, oras na para sa akin na magtrabaho ng mga tao magpakailanman. Kung may mga eksperto na tutulong sa akin sa red tape, ano ang magagawa ko? Panipi. Pero, gawin natin ito tandaan, ito ay nakaayos ayon sa pinakamataas na pamantayan ng aming pamilya Ao. Tumanggo si Aoyong, oo, mag-uutos ako. At sa puntong ito sa eksena. Gaya ng nakikita ni Aoyong, si Lolo Wo ay pawis na pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa laro, mas alam niya kaysa sa sino man kung ano ang mga kakilakilabot na bagay na nakatagpo niya sa oras na ito. Bagamat mukhang naghahanap ng sariling paraan si Aaron para mamatay, nagulat ang apo ng apoy nang malaman na ang siyam na langit na zuwan na apoy na sinimulan ng Aaron ay naging mahirap kontrolin. Tila sinakop sila ng kung anong makapangyarihang puwersa, kahit anong pilit nila, ngunit nariyan pa rin sila. Parang kapag nangingisde ka, biglang sumasalo ng malaking bato ang kawit. Hindi ka matitinag kahit gumalaw ka. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng husto, maaari mo pang masira ang linya ng pangingisda at masaktan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkawalang kilos. Paano? Paano iyon? Ang naglalagablab na lolo ay tumingin kay Aaron, na may dalang espada. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang durugan ng takot ang lahat ng kanyang kaiabangan. Oo, natakot ang apo ng apoy. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10,000 taon mula noong gumala siya sa mundo, naramdaman niya ang salitang takot. Ito rin ang unang pagkakataon na bigla niyang nalaman na isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan, at kung ang hakbang na ito pasulong o paatras ay nasa kanya na lahat ay pinaandar ng Aaron. Imposible, imposible, siyam ko ito, Sky Zoo on fire, eat. Natarante si Lolo na nagninangas. Yes, since you say it's yours, I'll give it back to you. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po